ito gagawin natin. Ito ay monitor na 32 inch. Ang problema ng unit natin, parang kumukurap-kurap yung screen. Tapos mapapansin mo rito, yan, zoom natin. Yan, parang nagdodoble yung linya dito. Yan o. Okay, so dama yan pati sa taas. Mararamdaman mo rin yung kurap niya dito sa home screen. Parang kumukurap din siya. So try natin tanggalin yung galaw dito. Hanggang dito lang naman yung guhit na yon. Kaya lang yung kurap niya napapansin pati doon sa taas. Pag nasa computer na kasi nakakapit yan, ay kitang kita na yan. Okay, so manipis lang naman. Ito yung mainboard niyan. Tapos mayroon siyang T-con dito. Tapos ang design ng kanyang top board. Yan. So ito yung clock signal natin, pati swapping voltage natin diyan din. Ito yung data natin, no. Okay. So sa kabila ganun din 'yon. So gagawin natin dyan dahil kunting kurap lang naman ang babaguhin natin. Try na lang natin sa sabay na sila. Try natin sabayin na yung kaliwa kanan. Babaguhin natin yung supply ng swapping voltage. Ipipix na natin. So dito tayo gagalaw sa T-con. Yan dito. So ito yung BGH natin. Tapos dito naman yung BGL natin sa capacitor na yan. Tapos yung swapping voltage natin dito, bali ito yung swapping voltage natin. Ito isa, saka ito dalawa. Yan, dalawang ito swapping voltage natin. So ika-cut natin yan dito. Dito na lang tayo mag-cut, tapos dito tayo mag-inject ng fix na BGH, BGL para mag-fix na yung supply ng swapping voltage natin. At hindi na magpalit-palit para hindi nagagalaw yung display ng screen natin. So try natin. Okay, so nagpalit tayo, naglipat tayo ng supply. Ito. So pansin ko siya dito, medyo nag-stuck yung gas pang dito sa baba. Pero hindi naman masyado pansinin. Yan. Okay. So pwede naman natin pagpalitin yung supply. Pero kung hindi naman siya magalaw, okay na yung ganun. Hindi naman siya pansinin, no? Okay na siguro ito. Pero hindi na siya papalit-palit. Yan, no? Diba, normal na. Hindi na nagbabago yung side na yan. So ito na yung final natin. So itong nasa unahan na side, yan yung pumasok dito sa ating BGH. Tapos ito, yan yung sa BGL natin. Kasi nung pinagpalit natin yan kanina, yung una lang setup kasi natin ito nasa BGH, tapos ito naman ay nasa BGL. So ang issue niya, yung nasa baba na side natin ng glass, nagfix doon yung lines na maninipis. Kaya ginawa natin, binago natin. So nung nagbago tayo yung ganitong setup, ito BGH natin, tapos BGH. Ito BGL natin, tapos BGL. So doon siya umayos yung display niya. So yan na yung setup natin. Pero bago kayo mag-jumper niyan, make sure nyo na open na yung circuit natin. Kagaya nito, pansin nyo ba yung circuit natin dito? Kinat na natin yung circuito na dalawa dyan. Yan. Bago kayo maglagay ng modification ng BGH, BGL para doon sa ating swapping voltage, dapat nakakat yan. Kasi pag hindi yung kinat yan, maaaring masisira niya yung IC na yan. Kailangan laging nakakat pag nagmo-modify kayo ng supply. Yan. Okay? So tingnan natin yung display mamaya. Sasarado lang natin to, tapos magpa-final test tayo. Okay, so ito na, finish na natin ito. So
pagdating dito sa baba, wala nang pagbabago dito. Hindi na siya kumukurap. Yan, hindi na nagdodoble yung mga lines dito sa baba. Okay? So yun lang naging ginawa natin dyan, yung kanyang swapping voltage. Kasi pag ganun issue kasi yung mapapansin mo naman kung nasa swapping or nasa clock signal yung papalit-palit siya. Yun, madalas yun nasa swapping voltage ang problema. Okay na? So hindi na ito kukurap dahil nakapix na yung supply ng ating BGH at BGL para doon sa LC1, LC2 natin or add-even signal natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.